Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ilang araw pa lang nang salubungin ng mundo ang taong 2026, binulaga ang lahat ng tinatawag na large-scale strike ng Estados Unidos sa bansang Venezuela. Ayon sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump, dinakip ng puwersa ng Amerika ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro para panagutin sa mga kasong drug trafficking at narco-terrorism. Bahagi raw ito ng kampanya ng Amerika kontra iligal na droga at para palitan na ang rehimen sa naturang bansa. Banta raw sa seguridad ng Estados Unidos ang pananatili sa poder ni Maduro na presidente ng Venezuela mula pa noong 2013. Dahil daw sa kanya, malayang nakapapasok sa Amerika ang ipinagbabawal na gamot at bumabaha ang mga immigrants mula sa Venezuela. Aba itinanggi ang mga ito ng gobyerno ng Venezuela, pero nagtagumpay pa rin ng Estados Unidos na dakpin si Maduro. Kasama ring dinakip ang kanyang asawa. May kinakaharap na katulad ng mga kaso ang kanilang anak at ilang pang opisyal ng pamahalaang Venezuela. Nasa New York ngayon ang mag-asawang Maduro. Hindi bumebenta sa marami ang katwiran ni Pangulong Trump, sa totoo lang, at ng kanyang mga kasama sa administrasyon niya. Hindi raw totoong paglaban sa droga at pagkapanumbalik ng demokrasya sa Venezuela ang layunin ng Amerika. Aba, merong hidden agenda, kapanalig. Gusto lang daw kontrolin ng Estados Unidos ang pinakamalaking likas yaman ng Venezuela, ang langis. Kalaunan, umamin din si Pangulong Trump na konektado ang aksyon ng Amerika sa malawak na oil reserves ng Venezuela. Ninakaw daw kasi ng Venezuela ang mga oil assets ng mga pribadong negosyong nakabase sa Estados Unidos matapos ipatupad ng Venezuela ang nationalization ng mga industriya sa kanilang bansa. Sa pagkakatanggal kay Presidente Maduro, sasamantalahin ng Estados Unidos ang pagkakataon para pagkakitahan ng langis ng Venezuela. Inaasahan ng Amerika na makapagbebenta ang mga korporasyon ng langis ng 30 milyon hanggang 50 milyong bariles. Sabi nga sa Kawikaan 28-25, ang kasakiman ay lumilikha ng kaguluhan. Kapanalig, maraming kumukondina sa ginawang ito ng Estados Unidos. Hindi naman nila pinagtatanggol ang rehimeng Maduro na nasa likod ng mga paglabag sa karapatang pantao sa Venezuela. Ang punto nila, mali ang paggamit ng isang bansa ng puwersa para manghimasok sa isa pang bansa. Walang batayan ang katwiran ng Estados Unidos na self-defense ang ginawa nito. Aggression o pagsalakay daw ang nangyari sa Venezuela at labag iyon sa kasunduan ng mga bansang kasapi ng United Nations. Nakakabahala ang nangyari sa Venezuela dahil pinanghihina nito ang tinatawag nating rule-based international order o ang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga napagkasunduang tuntunin. Tama po ba, kapanalig? Sa ginawang ito ng Amerika, abay lumalabas na kahit ang malaki at makapangyarihang bansa ay pwedeng isang tabi ang mga tuntuning ito para isulong ang kanilang pangsariling agenda. Abay mali po yan, kapanalig. Salungat ito kahit sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia. Ang ugnayan ng mga bansa, batay na rin sa Catholic social teaching na Pacem in Terris ay dapat nakabatay sa katotohanan, nakabatay sa katarungan, kooperasyon. Ang malalaki, mayayaman at malalakas na bansa ay may tungkuling panatilihin ang kapayapaan sa buong mundo. Hindi ang gamitin ang kanilang katayuan para sa lakayan ng isang bansa. Kapakanan ng lahat ang dapat umiiral. Ang pag-unlad ng isang bansa ay dapat mag-ambag sa pag-unlad ng iba. Hindi lantarang kinundina ng ating pamahalaan ang nangyari sa Venezuela, pero sinabi ng ating Department of Foreign Affairs na tinututukan nito ang mga pangyayari at binibigyan diin ang pagsunod ng mga bansa sa mga tuntunin ng mamamayan, lalong-lalo na para sa kapayapaan. Dapat din nating subaybayan ang mga susunod na mangyayari, lalo na't humaharap din ang ating bansa sa agresyon mula sa ibang bansa, tulad nga ng China, sa West Philippine Sea.
Kaya mga kapanalig, tapatan natin ang katarungan at kapayapaan at kalabanin ang kasakiman at karahasan. Isama natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan sa buong mundo. Yan po ang panalangin, panawagan at siyang turo ng ating simbahan, lalo-lalo na ng kasalukuyang Santo Papa, Pope Leo XIV. There is no way to peace. Peace is the way. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.